Noong May 2025, isang karumal-dumal na krimen ang gumulantang sa buong Mexico at maging sa mundo ng online. Sapagkat isang batang babaeng influencer at negosyante na nagngangalang Valeria ang pinaslang sa harap mismo ng kanyang followers habang siya ay nagla-livestream sa TikTok. Ngunit bakit nga ba pinatay si Valeria? May koneksyon ba ito sa kanyang negosyo, sa personal niyang buhay, o sa madilim na lihim na hindi pa nailalantad? Sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito? May mga suspect na ba? O nananatili pa ring palaisipan sa mga otoridad ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin? At ano na ang kalagayan ng kanyang kaso? Umusad na ba ang investigasyon? O isa na lamang ba itong kaso na unti-unting nililimot ng lipunan? Kung nais mong masagot ang mga katanungang ito at masilayan ang ilang di inaasahang detalye sa likod ng trahedyang sinapit ni Valeria, halina't pakinggan mo ang aking salaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Valeria Marquez ay pinanganak noong February 14, 2002 sa Guadalajara, Jalisco, Mexico. Nanatiling hindi naglabas ng ilang detalye ang pulisya patungkol sa pamilya ni Valeria upang maprotektahan ang mga ito. Batay sa aking nakuhang ilang impormasyon patungkol sa dalaga, siya ay nag-aaral muna ng dentistry bago niya tuluyang pinasok ang mundo ng cosmetology at social media. Nagsimula siyang mag-model noong 2018 hanggang noong 2021 nanalo siya sa isang local beauty pageant at naiuwi niya ang titulo bilang Miss Rostro. Lumipas sa mga panahon, nakilala na siya hanggang sa social media, partikular na sa TikTok at Instagram, na mayroon na siyang humigit kumulang 100,000 to 200,000 followers, kung saan siya nagpo-post ng content tungkol sa beauty, lifestyle at fashion. Bukod sa pagiging influencer, noong 2024, nagtayo rin si Valeria ng isang salon na pinangalanan niyang Blossom, the Beauty Lounge, na naging pangunahing lugar ng kanyang negosyo at content creation. Kasabay nito, nag-i-endorso rin siya ng mga local brand at kung minsan ay nagla-live selling din ito. Tila lahat ng nangyayari sa buhay ni Valeria ay maayos na sumusunod sa kanyang mga plano at pangarap. Ngunit ang lahat ng ito ay biglang naputol. Isang trahedya ang naganap, isang pangyayaring hindi lamang bumago sa takbo ng buhay ni Valeria, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang mga mahal. Noong bandang 6:30 ng hapon ng May 13, 2025, habang nagla-live selling si Valeria sa TikTok mula sa loob ng kanyang salon sa Colonia Real del Carmen sa Popan, nagkaroon ng isang madugong insidente na tuluyang nagpatigil sa kanyang mga pangarap. Ang aking ilalahad ay base sa video na naging viral sa social media. Ngunit may ilang bahagi akong hindi ilalarawan ng buo upang sumunod sa mga patakaran ng YouTube at para na rin sa respeto sa mga manonood. Sa video, makikita ang hawak ni Valeria ang isang stuffed toy habang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga followers. Bigla niyang napansin ang isang taong paparating sa kanyang salon, isang lalaking sakay ng motorsiklo na hindi pa rin nakikilala hanggang sa ngayon. Binati ni Valeria ang lalaki ng magalang, makikita rin sa video na tinanong siya ng lalaki kung siya ba si Valeria. Nakangiti at magalang siyang tumango at sumagot ng oo. Makalipas ang ilang segundo, narinig pa sa video si Valeria na nagsalita tungkol sa isang expensive gift at nabanggit din niya ang mga salitang "they're coming". Pagkatapos nito, makikita sa video ang biglang pagtataka sa mukha ni Valeria habang napatingin siya sa kanyang dibdib na tila nagulat. Maya-maya pa ay namula ang bahagi ng kanyang ulo, kasunod ng mahinang pagyuko at paggalaw ng kanyang ulo ng 2 beses. Yun na pala ang sandaling nagpaputok ng baril ang lalaki ng 3 beses gamit ang baril na may silencer. Noong mga oras na yon, hindi na gumalaw si Valeria. Pagkatapos ng madugong eksena,
Habang patuloy pa ring nagaganap ang live stream, ang isa sa kanyang mga kaibigan ang mabilis na pinatay ang telepono. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Valeria ay agad na nasawi sa mismong pinangyarihan ng krimen. Matapos ang insidente, isang pulang rosas na may kasamang papel na may nakasulat na sorry ang natagpuan sa labas ng salon. Pinaniniwalaang iniwan ito ng salarin, ngunit hindi pa tiyak kung ano ang ibig sabihin nito o kung bakit ito ginawa. Ang insidenteng pagpatay kay Valeria ay agad nagbunsod ng matinding reaksyon mula sa publiko. Kumalat sa social media ang mga hashtag tulad ng hashtag Justice for Valeria, kung saan libu-libong netizens ang nananawagan ng hustisya at mas mahusay na proteksyon para sa mga kababaihan. Ayon sa mga datos, tinatayang may 10 kaso ng femicide ang naitatala araw-araw sa Mexico. Ang femicide ay isang uri ng pagpatay sa babae na may kaugnayan sa kanyang kasarian. Bahagi ito ng mas malawak na suliranin ng kaharahasang nararanasan ng kababaihan sa bansa. Ang kaso ni Valeria ay naging simbolo ng panibagong panawagan para sa mga seryosong pagtugon ng gobyerno sa isyu ng karahasang nakabatay sa kasarian. Maraming protesta at pampublikong pahayag ang isinagawa kung saan hinikayat ang mga opisyal, pati na si President Claudia Sheinbaum na paigtingin ang mga hakbang laban sa ganitong uri ng karahasan. Sa kasalukuyang investigasyon, kinilala ang kaso ni Valeria bilang isang femicide ayon sa Piskalya ng Estado ng Jalisco. Batay sa ulat ng MVS Noticias, higit sa 30 testimonya na ang nakalap mula sa kanyang pamilya, mga kaibigan, empleyado at iba pang mga saksi. Tinitingnan din ng mga otoridad ang CCTV footage mula sa salon at mga kalapit na lugar, kabilang na ang mga video mula sa sistemang Escudo Urbano C5. Hanggang ngayong July 2025, wala pang naaresto o opisyal na pinangalan ng sospek. May mga lumalabas na haka-haka sa social media, gaya ng dating kaibigan o umano'y koneksyon sa mga kartel, ngunit ayon sa mga opisyal, wala pang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga ito. Nananawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang espekulasyon at huwag basta maniwala sa hindi kumpirmadong impormasyon. Dagdag nila, masalimuot ang kaso at kailangang sundin ang tamang legal na proseso. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si Chris. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan at kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Valeria Marquez. Ako po si G, maraming salamat.